Samantala, umani rin ang kakaibang reaksyon mula sa iba't ibang sektor ang pagsulpot ng maraming political parties. Naobserbahan ito sa pagdagsa kahapon ng mga kandidato ng iba't ibang partido na nag-file ng kani-kanilang Certificate of Candidacy sa COMELEC. May report si Aljo Bendigo. Dahil kasi sa pagsulpot ng tila mga kabute ng iba't ibang partidong politikal ang dahilan kung bakit tila nagiging circus ang eksena sa COMELEC sa panahon ng filing of Certificate of Candidacy ng kakandidato sa eleksyon. Dati kasi two-party system lang ang bansa, kaya napakadaling malaman kung ano-ano ang mga plataporma de gobyerno ng bawat kandidato. Ako, ganyan ang gawa ng politika sa atin. Sa tingin ko, gawa rin ng sistema yan eh. Kasi dati-dati, two-party lang naman tayo eh. Ngayon, kaliwat kanan, partido. So, ang hindi ko na maintindihan talaga ano yung mga plataforma kung mayroon man silang tinitindigan. Noon, very clear yung nationalista at saka liberal, di ba? Ngayon, wala eh. Hindi mo malaman kung ano yung pinanindigan itong mga partido. Kaya, may mga individual na, ewan ko, kung may diferensya sa paningin sa buhay, ay naglalakas loob na makalabas man lang sila sa makapag-apply na candidate sila for a certain position. Ay naman kay Attorney Dan Rex Tapdasan, isang boxing analyst, tila naglalaho na rin ang dignidad na dapat sana'y mapanatili sa tuwing sasapit ang panahon ng eleksyon sa bansa. Ani Tapdasan, pwede naman sanang tahimik lang na tumungo sa COMELEC para mag-file ng kanyang Certificate of Candidacy o di kaya sa pamamagitan ng kanyang abogado at di na kailangan pang gumawa ng iba't ibang uri ng gimmick at eksena ang isang kandidato. Sa tingin ko nagiging media affair. Sobrang nagiging media affair at tuloy dahil sa binibigyan ng malaking coverage ng media yung pagfa-file ng Certificate of Candidacy. Tuloy sa tingin ko nagiging parang circus na eh. No, wala na yung dignity. Base sa COMELEC Resolution number 8678 to Guidelines on Filing of Candidacy, maaaring i-file personally ng bawat kandidato ang kanyang COC. Notarize ito na isang notary public o di kaya pwede ring ipadala at i-file ng authorized representative ng kandidato ang kanyang COC. Pero dapat may kasulatan under oath na siya'y authorized talaga ng kandidato. Ilakip ang mga dokumentong ito sa COC. Deemed resign naman ang mga appointive officials kasama na ang mga miyembro o opisyalis ng militar at pulisya sa oras na siya ay mag-file ng kanyang COC. Pero tuloy naman ang trabaho ng isang elective official kahit na siya ay nakapag-file na ng COC. Para naman sa isang kandidatong umurong sa eleksyon at nag-file ng withdrawal sa COMELEC on or before December 21, 2012, dapat i-file ng isang substitute candidate ang kanyang COC bago din mag-Disyembre 21 taong 2012. Walang extension ang filing of COC na magsisimula sa 1 hanggang 5 ng Oktubre mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Para sa Telebisyon ng Bayan, Aljo Bendigo.